A big and warm hello po sa lahat ng ating mga kayeye, katropa at ka-59. Back to duty na naman po ang inyong information servant, blogger and educator. Walang iba po kundi ang inyong Papa Dudes, also known as Kuya Manong of Extreme FYI Vlogs. Hello, good morning everyone. I'm here again, your Papa Dudes, also known as Kuya Manong. Napakaganda at napakahalaga po ng topic na ating pag-uusapan. Ito po ay tungkol sa tamang paraan sa paggamit ng puwersa. Pag-uusapan po natin sa ngayon ang 5 level ng puwersa na dapat gamitin ayon sa pagkasunod-sunod. Ang 5 level ng puwersa ay binubuo ng number 1, presence, number 2, verbalization, number 3, physical control, number 4, non-lethal force, and the last one, number 5, deadly force. Ito ay tinatawag dibong hagdan ng puwersa o ladder of force. Kaya steady lang po kayo dyan at huwag bibitaw at tapusin po ang video ito para sa dagdag kaalaman nating lahat. At kung meron po kayong kakilalang kaye, katropa at ka-59, pakishare lang po at pakilike. Maraming po salamat! Kung sakaling bago at ngayon nyo palang nasusubaybayan ang aking channel, kung maaari naman po at sana naman po pakiclick ang subscribe button at notification bell na nasa ilalim ng video ito para masundan nyo po ang mga bago at fresh vlogs na aking gagawin. Salamat po! One eternity later. Use of force in progression, a security guard's perspective. Paggamit ng puwersa sa pagkasunod-sunod sa pananaw ng security guard. The use of force by security guards is a complex and sensitive issue. It requires a careful balance between protecting oneself and others, upholding the law, and avoiding unnecessary escalation. Ang paggamit ng puwersa ng mga security guard ay komplikado at sensitibong issue. Nangangailangan ito ng isang maingat na balanse sa pagitan ng pagprotekta sa sarili at iba, itinataguyod ang batas at pag-iwas sa hindi kinakailangang paglala. This topic will explore the concept of use of force in progression, providing examples relevant to a security guard's perspective. Ang paksang ito ay tutuklasin ang konsepto ng paggamit ng puwersa sa pagkasunod-sunod, pagbibigay ng mga halimbawang nauugnay sa pananaw ng isang security guard. Understanding use of force in progression. Pag-unawa sa paggamit ng puwersa sa pagkasunod-sunod. Use of force in progression refers to a hierarchical approach to the application of force, starting with the least intrusive methods and escalating only when necessary. Ang paggamit ng puwersa sa pagkasunod-sunod ay tumutukoy sa pataas na diskarte sa aplikasyon ng puwersa. Simula sa pinakamaliit na panghihimasok na pamamaraan at umaakyat lamang kapag kinakailangan. This approach emphasizes de-escalation, restraint, and proportionality. The goal is to resolve situations peacefully while ensuring the safety of all involved. Ang pamamaraang ito ay nagbibigay diin sa paghinahon, pagpigil at proporsyonalidad. Ang layunin ay upang malutas ang mga sitwasyon ng mapayapa habang tinitiyak ang kaligtasan ng lahat ng kasangkot. Levels of force. Mga antas ng puwersa.
The levels of force commonly used in security contexts include the following. Ang mga antas ng puwersa na karaniwang ginagamit sa mga konteksto ng seguridad ay binubuo ng sumusunod. Number 1. Presence. This is the most basic level of force, simply using one's presence to deter or influence a situation. A security guard's uniform, badge, and verbal commands can often be enough to de-escalate a situation. Pang-una, presensya. Ito ang pinakapangunahing antas ng puwersa. Ginagamit lamang ang presensya ng isang tao upang hadlangan o makaimpluwensya sa isang sitwasyon. Ang uniforme, badge at mga pasalitang utos ng gwardya ay kadalasang sapat na upang mapahinahon ang isang sitwasyon. Okay. Number 2. Verbalization. This involves using clear and concise communication to direct, inform, and control individuals. It includes commands, warnings, and explanations. Pangalawa, pagbigkas ng salita. Kabilang dito ang paggamit ng malinaw at maigsing komunikasyon upang idirekta, ipaalam at kontrolin ang mga individual. Kasama dito ang utos, babala at paliwanag. Okay. Number 3. Physical control. This level involves using physical techniques to control an individual's actions, such as escorting them away from a situation, restraining their movements, or applying pressure points. Pangatlo, pisikal na kontrol. Ang antas na ito ay nagsasangkot ng paggamit ng pisikal na mga pamamaraan upang makontrol ang mga aksyon ng isang individual, tulad ng pag-escort sa kanila mula sa isang sitwasyon, pinipigilan ang kanilang paggalaw o paglalapat ng mga pressure point. Okay. Number 4. Non-lethal force. This involves using force that is intended to incapacitate or subdue an individual without causing serious injury or death. Examples include pepper spray, batons, and tasers. Pang-apat, di nakakamatay na puwersa. Kabilang dito ang paggamit ng puwersa na nilayon upang mawalan ng kakayahan o supili na isang individual nang hindi nagdudulot ng malubhang pinsala o kamatayan. Kasama sa mga halimbawa ang pepper spray, mga batuta at mga taser. Okay. Number 5. Deadly force. This is the highest level of force and is only justified when there is a reasonable belief that an individual poses an imminent threat of death or serious bodily harm to themselves or others. Panglima, nakakamatay na puwersa. Ito ang pinakamataas na antas ng puwersa at makatwiran lamang kapag may dahilan o kakayahang paniniwala na ang isang individual ay nagtataglay ng isang napipintong banta ng kamatayan o seryosong pinsala sa kanilang sariling katawan o sa iba. Okay. Examples for security guards. Mga halimbawa para sa mga security guard. Here are some examples of how use of force in progression might be applied by a security guard. Narito ang ilang mga halimbawa kung paano ang paggamit ng puwersa sa pagkasunod-sunod ay maaaring ilapat ng isang security guard.
Example number 1: de-escalation. A security guard observes a heated argument between two individuals in a shopping mall. The guard approaches the situation, using their presence to calm the individuals. Unang halimbawa, paghinahon. Ang isang security guard ay nagmamasid sa isang mainit na pagtatalo sa pagitan ng dalawang individual sa shopping mall. Lumapit ang gwardya sa sitwasyon, gamit ang kanilang presensya para huminahon ang mga individual. The guard then uses verbalization techniques to separate the individuals, asking them to calm down and explain their perspectives. If the situation continues to escalate, the guard may use physical control to separate the individuals further. Kasunod nito, ang gwardya ay gumamit ng mga pabigkas na salitang pamamaraan upang paghiwalayin ang mga individual. Hiniling na sila ay huminahon at magpaliwanag ng kanilang mga pananaw. Kung ang sitwasyon ay patuloy na lumala, maaaring gumamit ang gwardya ng pisikal na kontrol upang paghiwalayin ang mga individual ng tuluyan. Example number 2: non-lethal force. A security guard is responding to a report of a theft. The guard confronts the suspect, who then tries to flee. The guard uses physical control to attempt to detain the suspect, but the suspect resists. The guard then uses pepper spray to subdue the suspect and prevent further escape. Ikalawang halimbawa, di nakakamatay na puwersa. Isang security guard ang tumugon sa isang ulat ng pagnanakaw. Hinarap ng gwardya ang suspect na nagtangkang tumakas. Ginamit ng gwardya ang pisikal na kontrol upang subukang pigilan ang suspect. Ngunit lumalaban ang suspect. Kaya ang gwardya ay gumamit ng pepper spray para masupil ang suspect at maiwasan ang kanyang pagtakas. Example number 3: deadly force. A security guard is patrolling a parking lot when they witness an individual attempting to break into a car. The individual brandishes a firearm and threatens to shoot the guard. Pangatlong halimbawa, nakakamatay na puwersa. Isang security guard ang nagpapatrolya sa isang parking lot nang nasaksihan niya ang pagtatangka ng isang individual para makapasok sa isang kotse. Nag-amba ang individual ng isang baril at nagbantang babarilin ang gwardya. The guard, fearing for their life, draws their own firearm and fires a warning shot. If the individual continues to pose an imminent threat, the guard may use deadly force to neutralize the threat. Ang gwardya na natatakot para sa kanyang buhay ay bumunot ng kanyang sariling baril at nagpaputok ng babala. Kung ang individual ay patuloy na magdulot ng isang napipintong panganib, ang gwardya ay maaaring gumamit ng nakakamatay na pwersa upang neutralisahin ang pagbabanta. Considerations for security guards. Mga konsiderasyon para sa mga security guard. Number 1. Training. Security guards must receive comprehensive training on the use of force, including the different levels of force, de-escalation techniques, and legal limitations. Pang-una, pagsasanay. Ang mga security guard ay dapat makatanggap ng masinsinang pagsasanay sa paggamit ng puwersa, kabilang ang iba't ibang antas ng puwersa, mga panghinahon na pamamaraan at mga legal na limitasyon. Number 2. Assessment. Security guards must be able to assess situations quickly and accurately, determining the appropriate level of force based on the threat posed. Pangalawa, pagtansya.
Dapat marunong magtansya ang mga security guard ng mga sitwasyon ng mabilis at tumpak, pagtukoy ng naaangkop na antas ng puwersa batay sa banta na nakaamba. Number 3. Documentation. Thorough documentation of any use of force incidents is crucial for legal and investigative purposes. Pangatlo, dokumentasyon. Ang masusing dokumentasyon ng anumang paggamit ng mga insidente ng puwersa ay mahalaga para sa legal at pagsisiyasat na layunin. Number 4. Ethical considerations. Security guards must always act with professionalism, restraint, and ethical considerations. They should strive to minimize the use of force and prioritize the safety of all involved. Pang-apat, etikal na konsiderasyon. Dapat palaging kumilos ang mga security guard ng may profesionalismo, pagpigil at etikal na pagsasaalang-alang. Dapat nilang pagsikapan na bawasan ang paggamit ng puwersa at bigyang prioridad ang kaligtasan ng lahat ng kasangkot. We now discuss the conclusion. Ating pag-usapan ang konklusyon o huling bahagi. Use of force in progression is a critical principle for security guards to understand and apply. By using the least intrusive methods possible and escalating only when necessary, security guards can effectively protect themselves and others while minimizing the risk of harm and legal consequences. Ang paggamit ng puwersa sa pagkasunod-sunod ay isang kritikal na prinsipyo para sa mga security guard na unawain at isagawa. Sa pamamagitan ng paggamit ng pinakamababa na panghihimasok ng mga pamamaraan na posible at tumataas lang kapag kailangan, maaari ang mga security guard na epektibong protektahan ang kanilang sarili at ang iba habang pinapaliit ang panganib ng pinsala at legal na kahihinatnan. However, it is crucial to remember that the use of force is a serious matter, and security guards should always act with caution, professionalism, and a commitment to de-escalation and proportionality. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang paggamit ng puwersa ay isang seryosong bagay at dapat palaging kumilos ang mga security guard ng may pag-iingat, profesionalismo at paninindigan sa paghihinahon at proporsyonalidad. Dito na po nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa tamang pamamaraan ng paggamit ng puwersa ayon sa pagkasunod-sunod. Ito po ay binubuo ng presence, verbalization, physical control, non-lethal force, and deadly force. Hanggang sa muli, ingat po kayong lahat mga kayeye, katropa at ka-59. Thank you for watching. Bye-bye!